Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 19 to October 25, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi mo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng iyong buhay. Energy ni Capricorn this week. Wala sa baraha, wala sa sinuman kundi kayo. Energy niya this week. Bakit? Okay, energy mo this week. Andito ka sa sitwasyon mo na makakaramdam ka daw ng lungkot. Yeah, may mga lungkot na mararamdaman this week. Or pwede rin na mag-isolate ka, ganun din. O kaya naman is, mas pipiliin mo mag-isa or magmuni-muni sa isang tabi, pwedeng ganun, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, yun nga, feeling emotions, may mga sitwasyon na hindi mo sasabihin, kikimkimin mo yung mga bagay o sitwasyon na yun. Sa iba naman sa inyo, kasi you're hiding your feelings dito sa sitwasyon. Yung iba naman sa inyo, nasa point kayo ng malilito, parang nalilito kayo. Ganyan, maaaring nalilito na kayo. Tama pa ba? Tama pa ba? O masaya pa ba ako? Tama pa ba yung direction ko? Kailangan ko na ba umalis? Dapat ko ba mag-umpisang muli? Kailangan ko ba na ganito? Ganyan. Nandun ka sa sitwasyon na yun. Ako nakita sa iyo. Iba din sa inyo, nagkakaroon kayo na anxiety. Maybe you have a danger anxiety. May mga sitwasyon na nawawalan ka siguro ng pag-asa. Or may mga sitwasyon na madidisappoint ka. Pwedeng matidisappoint ka sa sarili mo. O pwedeng matidisappoint ka sa kasamaan mo sa trabaho. Pwedeng sa karelasyon mo. May mga disappointment ako nakikita dito. Yan. May mga i-illusionin din kayo iba eh. Tingnan natin ang parating. Sa iba dito, baka may mga pagsisisihan kayo. Na halimbawa, sana pala ginawa ko na lang yun, sana pala ganun, sana pala pa ganyan. May mga ganun sitwasyon. Tingnan natin parating sa iyo. Oo nga. Ay, sandali. Sorry, sandali. May nakita kasi ako, may naano ako sa balikat ko. Siyempre, blessing. Ay, sorry, yung mic ko na ano ko. Yan. Parating sa iyo. Ano po ito, universe? Okay, parating sa iyo. Uy, Wheel of Fortune. Okay, parating sa iyo. Parang ikaw, parang sarili mo rin to eh, no? Andito ka sa sitwasyon mo na kahit na mahirap, kahit na nagkakaroon o nakakaramdam ka ng pain or hirap sa buhay mo, magtutuloy-tuloy ka pa rin. Ganyan. Yun ang parating sa iyo. Kumbaga, tuloy lang ang buhay, parang ganun ka sa point na yun, ano. And also, parating sa'yo, may mga opportunity na darating sa'yo. Ibig sabihin, may mga new opportunity, may mga mag-uumpisa or maaring iba sa inyo is tataha kayo ng bagong direksyon o pwede may mga new idea ka na maiisip this time. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng decision making to heal something into your life. Ganyan. May mga ganun kang sitwasyon. May mga, iba dito, may mga umpisahan ka or actionan ka. Maari magti-take a risk ka or hindi nyo may mga umpisa ng you begin something project, ganyan, action,
or may mga pagbabalik ng self-confidence mo, magte-taking a risk yung iba. Yun ang nakikita ko dito. Basta inyo is may mga excitement situation happen this week or sa mga darating. Ganyan. O sa mga darating na na araw. Hindi man siya this week bago matapos ang October. Maaaring may mga excitement situation. Yung parating sa'yo. Opportunity, excitement situation, success. So, keep going lang daw, sabi dito. Kasi there's a success happen into your life. May success na mangyari sa buhay mo. Be idealism, ang sinasabi dito, may mga sitwasyon doon na kailangan mo i-create or baguhin, no? May sinasabi dito na kailangan mo baguhin. Siguro, when it comes sa baguhin, yung sarili mo. Joke. O bakit? Why not? Diba? Lahat naman ng tao pwedeng baguhin yung sarili. Halimbawa, tamad ka. O di baguhin mo, magsipag ka. Halimbawa, gusto mo ng pera. O di mag-ipon ka. Ganun lang yun. Diba? Makasabihin nyo kasi, ate, salbahe ka talaga. Medyo. Hindi, gano'n. Baguhin nyo yung sarili nyo. Ganyan. Huwag ka lang masyadong, huwag kang masyadong, always you want to be alone kasi. Pero it's up to you. Energy mo yan. Sarili mo yan. Pero, huwag kang, ang iiwasan mo lang talaga sa Panginoon mo. Diba? Baka iba sa inyo, magkaroon kayo na uminit yung ulo nyo. May mga time na medyo moody, or mainitin ang ulo, or someone into your life, pwede kasama sa trabaho, o pwedeng a person who's connected sa iyo. Tingnan natin. Iba sa inyo, may mga susubukan daw kayo na bagay. Mga bagong creation, mga bagong pagsubok, ganyan. May mga kayo. Dapat iwasan ni Capricorn this week. Ay, baliktad ate. Baliktad nga. Baliktad yung card ko. Dapat mong iwasan. Ito, unahin natin yan. Kasi baliktad siya. Oo nga, no? Iwasan mo, yung ma-out of balance ka, ma-loss if balance ka, lalo na yung mas maraming lumabas na pera sa'yo. Yan, iwasan mo yun. Balanse lang Iwasan mo yung maging maigsi. Tulad na dito, di ba? Magiging maigsi yung pasensya mo. Habaan mo pa. Kahit na mahaba na yung pasensya mo, habaan mo pa. No? Iwasan mo siguro yung mga puot, galit. Yung hindi pagkakipag-cooperate. Kasi sabi ko nga, di ba, marami sa inyo na want to be alone, ganyan. Mahilig magmuni-muni, ganyan. Pero nasa sa iyo talaga. And iwasan mo yung tiis ka ng tiis o timpi ka ng timpi sa isang sitwasyon pero wala ka namang ginagawa. Halimbawa, may mga tao o may tao na naaabuso ka, di ba? Magsalita ka rin. Mag-no ka rin. Huwag kang yes ng yes, ganyan. Iwasan mo yung malungkot. Yan, iwasan mo. Kasi hindi rin naman hindi rin naman makakatulong sa iyo yung magiging malungkot ka. Diba? Makaka-stress lang sa iyo yan. Iwasan mo yung pwede mo, yung mag-focus sa sarili mo. Yung to structure and to reveal yourself and think to the future. Kaya kailangan yun, ha? Iwasan mo yung mga tao na hindi very supportive sa'yo, mga tao na walang tiwala sa'yo, mga tao na hindi kayo nag-same page. Iwasan mo yun. Iwasan mo i-delay yung mga bagay-bagay, ipagpaliban yung mga bagay-bagay. Iwasan mo yung ihiwalay yung sarili mo. No? Iwasan mo it's not to be stable in life. Tulad ng sabi ko kanina, you need to be stable. You need to be very creative in life. May bigla ang mangyayari. Sabi dito. May struggle in life. Biglaan ito na magiging busy ka kasi magkakaroon ng struggle o may mga sitwasyon. Maraming tao ako nakikita sa part mo. Hindi ko alam bakit. May takot o may kaba ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na kinakailangan. Ang daming tao! Ba't ang daming tao? Ang daming tao mo. Magkakaroon ng mga pagtutulungan, suportahan, may mga bagay na may mga darating na hindi mo nakikita.
maganda ka na lang. Pwedeng mga ikakashock or ikakabigla mo yung sitwasyon na yun. Alam mo ba, another message, may mga tao dito na walang tiwala o hindi believe sa'yo. May mga tao na may mga hindi pagkakasundo, salungatan. Iba sa inyo, sobra-sobra yung gastos nyo ha, o mas maraming lumalabas na pera. Alitan, ganyan. Meron din ako nakikita na bahay. Yan, baka yung bahay nyo sira. O may butas ang bubong, may mga kailangan i-repair, ganyan. Or may babaksak na bahay, may guguho na building. Wag naman ate. Tingnan natin. Ang money po ni Capricorn. This week. Wag naman ate. Ikaw talaga o ate. Money po ni Capricorn this week. Okay, money this week. Ang money mo this week, ibig sabihin, ay magkakaroon ka ng recovery. Ibig sabihin, either may tao na tutulong sa'yo when it comes to a money, o may marireceive ka na related to a money, kasi there's an achievement. Or pwede rin dito na pagdating sa money, meron ka ng ma-accomplish. Ibig sabihin, kung may utang ka at may mga dapat ka bayaran, matatapos na ito or magtatapos na. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga dinidesire or manifestation ka daw na darating. Kasi it's more on, when it comes to money, it's more on recovery to. Yan, recovery siya. Oo, recovery to. You try to make it balance. This week, magkakaroon ka ng recovery o baka magkakaroon ka ng magkakaroon ka na ng, ano tawag dito? Yung hahabaan ka ng oras sa trabaho, overtime. O, di ba? O. Kasi may taong kakausap sa iyo or may magkakaroon ng partnership o parang ganun. Ako nakikita na maaring related to a money. Maaring iyon kaka-recover mo. Baka iya siya ang dahilan na magkakaroon ka ng recovery. Baka nga yung iba sa inyo overtime. Tingnan natin. Ay, hindi na pala ito. Iba na pala yung hawak. Ito na pala tayo. Oo, di ba? Luck! Hala! May ma-achieve ka raw eh. Ibig sabihin, may mananalo oh. There's a luck. O yan, ito na ha. Ayan may family. Tapos ito, Ready ka na ba? ikaw ba ay nalolongkot? Pero ready ka na bang ma-receive ang blessing na to? Well, gawin mo na. Sabi ko sa'yo, pagdating sa pera, may recovery. May mananalo po. Congratulations in advance sa mga mananalo dyan. Meron yung 53, 44, 32, 46. Okay. And 22. 2262. Connected ba yun? May 11 ako nakita eh. Okay. When it comes sa'yo, yes, there's a luck. Paring iba sa inyo, is there's a jackpot or may good fortune kayo, no? May mga reward sa iba. May mga reward kayo na marireceive. Ipag sabihin ko nga sa inyo, if there is a reward na halimbawa mga overtime, ganyan, bonuses, mga ganyan, maaring gano'n. Kung ano mang reward dyan, pwede rin na mananalo kayo sa jackpot or mananalo kayo, malaki man o maliit yung mapapanalo nyo, it's a blessing pa rin, ha? Maari naman na merong kapamilya nyo na kung nagkasakit siya, is gagaling na siya. It's a blessing pa rin, no? Pa rin yan, jackpot pa rin, and luck pa rin. Halimbawa naman, magkakaroon ng mga pag-aaway o hindi pagkakasundo, maaaring magkakaroon ng pagkakasundo na kasi andito na sila. Kung sa aspeto ng buhay mo na magkakaroon ka ng luck, congratulations. Anak ano to? Lumapo ka lang sa akin para magpupo. Yaan. Congrats sa kung ano mang reward, maaaring makaka-receive ka ng mga, basta there's a blessing and reward situation, jackpot, fortune, a good fortune, maganda to. May mga kakaroon ng mga banding within the 10 days, pwedeng 10 days or before ending, this week or before ending, October. Yung mga union, magsasama-sama ng mga mahal sa buhay, ng family, kung sino man yan, sa buhay mo, maaaring magkakaroon ng ganun. No, may taong hihingi sa'yo ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong. Ang sinasabi to, maybe a part of the family, or pwede naman kung may mga panalo, may bibigyan ka ng dahil nanalo ka or nagkaroon ka ng blessing, maaring aambunan mo siya,
Pwedeng ganon. Or someone is keeping you. Diba? Kung ano naman yan. Kung ano man yan. Yan, may mga ano, dito sa homeless na to, siguro may mga failure situation pa rin. Hindi mawawala yun eh. Hindi mawawala yung failure situation. Pero, you need to arrange. Ibig sabihin, you need to be ready. No? Kung ano may mga magaganap ang mangyayari sa'yo na failure, huwag kang mawala ng mapanghihinaan ng loob. Tulad na sabi ko dito, di ba? Dito, sa mga dapat mong iwasan. Balikan mo si dapat mong iwasan. Ano ba yung failure mo? Wala kang pera. Wala kang ipon. Anong gagawin ngayon? You need to prepare. Diba? Kailangan mo magkaroon ng logic organize or arrangement. Ganyan. Or maari naman na kung palaging may mga taong humihingi sa'yo ng tulong, ito na yung kinakailangan mo na kumprontahin sila na ako naman, ganyan. Sarili ko naman muna ngayon ang tutuunan ko ng pansin. Pwedeng ganon, di ba? Kung kapag meron naman ako why not, di ba? Ganun na lang sabihin mo. Alam ko naman madiskarte ka. Marunong ka naman sa strategy. Yung mga ganun sitwasyon, ano? Yan. May mga sitwasyon na, magpe-prepare ka raw Baka gobag. Apply ko nakikita yun yung, may parang gobag-gobag. Baka you need to prepare for something, Kung ano mga preparation yan, no? O kaya nagpe-prepare ka sa mga, yung nagkwenta-kwenta ng mga numbers. Para tumaya. Yaan, ang nakikita ko sa'yo dito. No, huwag kang masyadong malungkot at huwag kang masyadong mag-self-pity or magmuni-muni mag-isa, no? Kailangan mo rin makapag-bonding sa mga mahal mo sa buhay. Yan, nakikita ko naman magiging happy. May happiness ka na mararamdaman. As in, meron. Kung saan aspeto ng buhay mo yung basta makakaramdam ka ng happiness, reward, success, baka may marireceive kang gift. O magbibigay ka ng gift, magbibigay ng pagmamahal, or ikaw ang bibigay ng pagmamahal. Pwedeng ganon, or may mga ganyang sitwasyon. Pero maganda siya, Ano ka lang talaga, masyado ka lang talagang palaisip or mahilig magmuni-muni sa tabi-tabi. Arigato namaste, God bless.